Sa version ko, simple lang naman ang proseso. Pero ito talaga yung pinakanagustuhan namin pagkakaluto ng ginataang isda. Unang gagawin dito, timplahan muna ang mga isda. Gagamit ako dito ng 3 piraso ng golden pompano. Hinati ko nga lang pala yan sa gitna. Budburan na ito ng 1 kutsaritang asin, kalahating kutsarita ng paminta. At matapos nga mabudburan ng mga rekado, ikuskus na ito sa loob at labas ng isda. Masarap nga pala sa ganitong luto yung matitigas na klase ng isda, gaya ng mackerel, tulingan at iba pa. Yan. Matapos nga makuskusan ng isda, hayaan pa itong maibabad sa mga rekado ng at least 30 minutos. At pagkatapos nga ng 30 minutos, pwede nang maggisa. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Maglagay ng 2 kutsara ng mantika. Yan o. Naglalakihan yung mga sili namin dito. Gagamit ako dito ng 2 piraso ng berdeng sili at saka 1 piraso nitong siling pula. Gisa-gisahin lang ang mga sili hanggang sa maamoy ng bango nito. At pagka nga ganyan na naamoy na yung bango nito, pwede nang hanguin at itabi yung kalahati lang. Masarap sa ginataan yung maraming luya, kaya medyo marami-rami talaga itong luyang ilalagay ko dito. Sunod nang ilagay yung bawang. Buong ulo nga pala ito ng bawang, pinitpit ko lang. Halu-haluin lang at patuloy pa itong igisa hanggang sa mapalabas na yung amoy ng mga rekado. Ilagay ng sibuyas. Kalahating tasa nga pala to ng malilit na sibuyas. Patuloy pa itong halu-haluin, lutuin hanggang sa tuluyan ng malantay yung mga sibuyas. Ito na yung mga naibabad na isda. Para maayos ang pagkakasalansan, isa-isahin lang ang paglalagay. Yung parang ganito lang oh. Matapos maisalansang mabuti ang mga isda, pwede nang timplahan ng suka. Bale, kalahating tasa lahat itong nilagay kong suka dito. Para mas masarap, gagamit ako dito ng pampaalat na patis. 2 kutsara to lahat. Ilagay na rin ang mga siling labuyo. Take note nga pala, na para hindi hilaw ang pagkakapaksiw, hayaan mo nang kumulo ang suka ng mga 1 minuto bago maglagay ng tubig. Pagka kasi hilaw ang pagkakaluto ng suka, masansang talaga ang lasa nito sa lalamunan at ilong. Ngayon, pwede na itong takpan. Saka patulutuin ng 8 minuto sa pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 8 minuto, baliktarin na ang isda para naman makasipsip ng lasa ng sabaw yung kabilang panig ng isda. Okay lang naman na binabaliktad yung ganitong klase ng matitigas na isda. Di naman ito agad napipirait, pero mainam na rin na ingatan nito para makasiguro. Matapos nga maibaliktad ang mga isda, takpan saka pa itulutuin ng 8 minuto. O kaya ay hanggang sa konti na lang yung matirang sabaw nito. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Yan. At matapos nga lutuin ito ng 8 minuto, konti na lang yung natirang sabaw nito. Ilagay na yung gata. Haluin mo ng mabuti bago ito ibuhos. Naglagay nga rin pala ako dito ng 1 kutsara ng asin at 1 kutsarita ng asukal. Di nga lang nakuha na ng camera. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Sarap na. Maglalagay ako dito ng 3 piraso ng talong. Ganyan lang yung pagkaka-slice ko sa mga talong. Dahil nga pala sa ginata nitong niluluto ko, kung tatakpan ko man ito, bahagyang nakaangat yung takip para may singawan. Lutuin ito dahan-dahan sa mahinang apoy ng mga nasa 8 minuto. Pero siguraduhin lang na kumukulo ito sa panahon ng pagluluto. Huwag din mag-alala na baka ma-overcook ang mga talong. Dahil nga sa niluluto ito sa gata at suka, kaya hindi ito basta-basta ma-overcook. Matapos itong lutuin ng 8 minuto, pwede nang baliktarin ang mga talong para naman makasipsip ng lasa ng sabaw yung kabilang panig ng talong. Patuloy pa itong lutuin ng 8 minuto o kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga talong. Sa panahon nga pala ng pagluluto, halu-haluin din ito minsan at bahagyang iangat-angat yung ilalim para naman di ito masunog. Yan. Ganyan lang yung gusto kong pagkakaluto ng talong. Yung tama lang, yung hindi lusak. Ngayon ngang malambot na ang talong, pwede nang ilagay yung mga siling na ipirito kanina. Patuloy pa itong lutuin hanggang sa medyo magmantika lang yung gata. O kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng sabaw nito. Hindi na rin to kailangan takpan. Yan na oh, gusto ko na yung pagkakaluto nito. Ready to serve na to.